Let's read Romans 11 verse 36. For from Him, ready? Go. For from Him, and through Him, and for Him are all things. To Him be the glory forever. Amen and amen. Let's all pray. Loving Father, we honor you. Holy Spirit, we welcome you. Ikaw ang great teacher sa umagang ito. Dalangin ko ang puso ng bawat isa ay bukas sa pagtanggap, pag-receive ng message mo, Lord. Hindi lang, Panginoon, kami mabusog sa oras na ito, kundi aming Panginoon, matapos namin marinig ang iyong salita, tulungan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya na ito ay aming malakaran, Panginoon. Ang mensahe mo ay kalakasan ng bawat isa. Patuloy kang mag-manifest. Patuloy mag-manifest ang kapangyarihan mo, ang biyaya mo, ang presensya mo, Lord. Kasangkapanin mo ako, Panginoon. Padaluyin mo ang biyaya at pagpapala mo sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. When we say from Him, sabi dyan Romans 11:36, for from Him, through Him, to Him. When we say from Him, we acknowledge that God is the creator and source of all existence. From Him. Sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. God is the maker, the creator of all things. Lahat ng bagay dito. Sabihin mo na lahat ng pangalan. Wala pa man yan pangalan, ang Diyos na ang may likha. Amen po ba? And through Him, when we say through Him, sa pamamagitan niya, God actively sustains it. Pinananatili niya, governs and works through all things. And to Him, para sa Kanya, to Him, all things exist. For His glory. Ikaw at ako ay naririto hanggang ngayon sa sanlibutan o sa mundong ito for His glory. Amen po ba? For His greater purpose. Amen po ba? So ang topic ko po ngayon, all from Him, all from Him and all for Him. Ang lahat ay mula sa iyo, ang lahat ay para sa iyo. Naniniwala po ba kayo doon? All for Him, all from Him. You know, sabi ko nga yung favor, ano ba yung favor? Blessings ni Lord, it should be tangible. Pag po pasok ng January, pagpasok namin sa school, very ano na kami dyan, sanay na kami. For so many years, binibless kami pagkapasok ng January ng aming school. And lagi kong ginagamit yung blessings na yon panghanda sa birthday ng asawa ko. Bukod dun sa nagkakainan tayo, inilalabas ko sila as family, yung as si Bishop, para sa birthday niya, which is January 8. Unfortunately, wala kaming na-receive. Hindi siya pabor. Hindi siya blessings. Walang blessings na dumating. Pero eto yung pabor. January 8, bago dumating yung January 8, may nag-chat sa amin. Sabi niya sa amin, Daddy Bishop, gusto namin kayong i-honor. Gusto namin kayong i-honor. Gusto namin i-celebrate yung birthday mo sa bahay namin. And natutuwa ko kasi hindi sila CSF, but we're family. Kinukonsider nila kami as spiritual family. Si Pastor Rosel, which is February 12 ang birthday, and Pastora Jera, they invited us sa kanilang bahay sa, ano ba yon? Amaya Breeze. Doon sila nakatira. And talaga pinaghanda nila si Bishop. Kami lang 4 ang bisita. 4. Wala akong perang pang birthday sa asawa ko, blowout. Kasi last year, 2025, ang tawag doon, i-donate ko siya sa King B. Paborito niya pong restaurant ay King B. Mahilig siya doon sa King B. Hindi namin sinelebrate sa King B ang kanyang birthday sa isang bahay. Intimate. Ginawa siya ng sariling cake. At yung mga paborito niyang ulam yun nandun. Favor ba yun ni Lord? Favor yun. Tangible. Gumastos ba ako? Hindi. At isa pa, January 8 yun. January 9, bago mag-January 9, meron nag-chat sa akin, Mommy, we would like to have a date with you. Sabi yun. With the Joseph family on January 9. Sabi, wow! Ngayon pala ang date, kailangan na talagang i-chinachat. Gusto daw nila kaming i-date. January 8, may nag-bless sa kanya. January 9, may nag-bless sa kanya sa isang restaurant. So, hindi lang pala sa kanya, sa amin, buong family. Alam niyo kung sino yon? At alam ko, nakikita niyo yung pabor na ng Diyos sa kanila? Ang Arce family. Nakita niyo ba yung blessings ni Lord sa kanila? Sabi nila, for so many years na nandito kami sa CSF, this is the first time na kami ang magde-date sa inyo. Most of the time, kami ang nag-i-invite sa kanila. But January 9, breakthrough,
sa buong Arce, yung sa tatlong mga anak nilang galing dito, children, sila po yung nag-date sa amin, nag-bless kay Bishop sa kanyang birthday. Ano nakakatuwa sa akin bilang magulang? Nakikita kong dumadaloy ang pabor ng Diyos sa aming mga anak. Amen? They are chosen for favor, position for purpose. Masaya kaming nakigalak sa kanilang mga tagumpay, sa kanilang mga accomplishment. 2 teacher, parehas na nalisensyado. Yung isa nag-aaral pero mas malaking kumita. Nakita nyo si Deborah? Puro picture-picture lang yun, pero mas malaki yata yung kita nun, yung batang yun. Kasi linggo-linggo, may customer. Ganon ang favor ni Lord. Amen po ba? Ay, isang pabor po, nagkakaroon ng breakthrough ang Tondo kasi may mga nagtatrabaho na sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Lord. All from you, Lord, all for you. Marami pang bagay paano ko sabihin, paano yung pabor ni Lord. Last week, eto lang week na to, may nagpadala ng kanyang tithes. And sabi ko, sige po, ipapalagay ko po sa ating pong treasurer, yung inyo pong tithes. Sabi niya, ay nako, pastora, gusto ko pong magtanim. Yan po ay, bahagi po niyan ay tanim ko po kay Pastor Bishop. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige po, ibibigay ko po kung ano po yung sinabi niyong tanim niyo kay Pastor Bishop. Nagtatithe siya at nagtatanim siya. Amen? That's chosen for favor, position for purpose. Minsan wala kang ginagawa, pero dumadaloy, bumubuhos ang pagpapala. Amen? Saan ang galing yon? Doon sa mga dati mong ginawa. Inaani mo ang iyong mga tinanim. Amen po ba? Ganon si Lord mag-bless. Last time nasa paradahan kami, anniversary. Hindi ako nag-preach. Hindi ako ang preacher. Pero may lumapit sa akin. Pagkamay sa akin, may kasama. Hindi prayer request. Kasi yung iba prayer request yung nilalagay pagkamay, prayer request. Blessing yung kasama. Sabi ko, wow, Lord. Hindi ako nag-share ng word. Pero may blessings na dumating. Hallelujah. Tama po ba? Ganon ang pagpapala ni Lord. Ganon ang pabor. Kapag ginagawa mo ang kalooban ni Lord, imposibleng hindi niya padaluyin sa'yo ang blessings niya. Lahat ng mga puproblemahin mo, lahat ng mga alalahanin mo, sagot niya na. Amen po ba? Sa bahay namin, dahil ako po'y matindi talagang mag-compute ng aming pong expenses, alam niya ng mga anak ko, naka-display talaga expenses para mamangha sila paano nagpo-provide si Lord. Para lagi nila makita, it's you, Lord. Hindi talaga ako, hindi talaga si Bishop, hindi kami, si Lord ang provider ng aming sampayanan. Amen po ba? Nagawa nyo na po ba yun? Yung makita nyo lahat ng expenses nyo, nasa 35, nasa 45,000, pero yung blessings ni Lord, higit pa doon. Pero yung sweldo mo, wala pa sa kalahati doon. Sino yun? It's you, Lord. All from Him, all for you. Amen po ba? So, buksan natin ang ating Biblia mula sa 1 Chronicles 29. Ang 1 Chronicles 29, usually ginagamit po ito sa ating pong offerings, but ang record po nito, the most beautiful moments in the Bible, ang offering sa pag-build ng temple. King David was old, matanda na siya, gusto niya magpagawa ng templo, sinabi niya kay Prophet Nathan, sabi ni Nathan, gawin mo. Pero nang hiningi yung tulong ni Lord, hiningi yung wisdom ni Lord, sabi ni Yahweh, hindi ikaw ang magtatayo ng templo, yung anak mo. Instead na malungkot si David, anong ginawa niya? Lalo pa siyang nagpursige. Hindi man siya ang gagamitin ni Lord, specific, yung anak niya ang gagamitin ni Lord, hindi ito naging dahilan para tumigil siya na maglingkod sa Diyos, magkaloob sa Diyos, magtiwala sa Diyos. Amen po ba? Bagamat matanda na siya, kailangan niya nang ipasa ang pamumuno kay Solomon na natili yung puso niya na nag-aalab, ihanda ang templo ng Diyos. Bakit ganon si David? Bakit may ganong puso si David?
Alam nyo, ang puso na punong-puno ng biyaya, pagpapala ng Panginoon, nakikita niya ang pabor ni Lord, hindi mo mapipigilang magkaloob sa Diyos. Amen po ba? Instead of sadness, ang chapter 29 ng 1 Chronicles, diyan po kasi matatapos yung buhay ni David. Pagdating ng 2 Chronicle, ito po ay sa buhay na po ng kanyang mga anak. So yung 1 Chronicles 29 is the summary, okay, conclusion na ng buhay ni David. But this chapter is filled with joy. Sabi nyo nga, joy. Generosity, worship, humility, and surrender. Dito maintindihan natin that our life is not about what we can get from God. Ang mga immatured pa, mga bata pang Kristiyano, ang palagi hinahanap niyan kung ano yung makukuha niya. Bakit ako sasali dyan? Bakit ako sasama dyan? Bakit ako magpe-pray? Bakit? What can I gain? Ano ang makukuha ko dyan? Amen? But our life, ang buhay mo kapatid, is not about what we can get from God, but what we can give back to God. Amen? Ano ang maibabalik natin sa Diyos na naging tapat sa'yo since day one? O wala ka pa nga dito. Sabi ni Jeremiah, nasa sisapupunan ka pa lang ng iyong bahay bata ng iyong ina, kahit na David sa Psalms 139. Ang Diyos ay tapat at nananatiling tapat sa'yo. Therefore, what we can give back to God. Hindi sinabing give, ano ang may bibigay ko. Ang sabi, ano ang maibabalik ko sa Diyos. Different po yun, magkaiba yung ibibigay sa ibabalik. Tama po ba? Naiintindihan natin? So there are 5 powerful truths na gusto ko po ibahagi sa inyo. Number 1, a heart that gives willingly. Bakit ang puso ni David ay sobra-sobra kung magbigay sa Diyos? Kasi saan ba siya nagsimula? Sino ba siya para siya ay pagyamanin ng Diyos? Isa lamang siyang shepherd boy. Kahit nga mga kapatid niya, hindi bilib sa kanya para maging sundalo eh. Ba't ka nandito? Chismoso ka? Diba? Bakit? Anong ginagawa mo dito? Inaalam. Kasi nga siya ay ang trabaho niya, mag-alaga ng mga tupa. Doon ka lang. Doon ka lang sa parang. But the Lord bless him. The Lord chose him. Di ba? Ang daming dumaang gwapo, matitipo mo yun, malalakas kay Samuel. Sabi, tao kasi nakatingin sa outward appearance. But God, our God, looks at the heart. Wala ka na bang ibang anak? Meron pa. Yung bunso, nandun. Nandoon sa parang, nag-aalaga. Sabi, tawagin mo. Nung tinawag, siya ang inanoint. Anointing. Pag bumatba ang anointing means blessing. Anointing means protection. Anointing means you are chosen. Sa dami ng anak, pinili si David. Kapatid, mga anak ko, pinili kayo ni Lord para paboran sa araw na ito. Ngayong taon, ang taon ng iyong pabor. Ay, naku, konti lang. Ngayong taon, ang taon ng pabor mo kay Lord. Amen? Sabi sa verse 2 to 3, basahin natin. 1 Chronicles 29, verse 2 to 3. Dahil dito, sinikap kong magtipon ng mga gagamitin para sa templo ng aking Diyos tulad ng ginto, pilak, tanso, bakal at kahoy. Napakarami ng inihanda kong batong onise at iba pang mahalagang batong pampalamuti at lahat ng uri ng mahalagang bato at marmol. Verse 3, hindi lang iyan, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay nilaan ko na rin sa gawain ito sapagkat kasiyahan ko, inuulit ko, sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos. So, David, anong ginawa ni David? David give first. Siya muna ang nagbigay. Amen po ba? Siya mismo ang unang nagbigay. Bago niya inask yung mga tao, ang congregation, ang bayang Israel na sumunod sa kanya, siya mismo nagbigay ng kanyang kayamanan. Hindi siya nagbigay ng tira-tira. Napansin nyo? Ang binigay niya, mamahaling mga pilak, ginto, tanso.
madaling magbigay. Sabi diyan, a heart that gives willingly. Kapag alam mo na ang bagay na nasa iyo, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang pangnagmulan, hindi mahirap sa iyong magbigay. Kasi alam mo, mula ka sa wala, kaya din yan ni Lord ibigay, ibalik muli sa iyo. Amen po ba? And then, what happens sa leaders? Nung in-encourage siya magkaloob, sumuporta, madali para sa kanila. Verse 9, ang sabi doon sa verse 9, the people rejoiced for they had offered willingly. Underline yung willingly. Ano yung willingly? Kusang loob. Ang totoong pagbibigay, ang totoong pagkakaloob, true giving is not forced. Kaya po yung mga nag-exhort dito, wag na po tayo mahirapan with regards to tithes and offering. Ang totoong nagbibigay, hindi yan puwersa. Kasi ang totoong bless, kusang nagbibigay. True giving is not forced, not pressured. Hindi ka nilalagyan ng Diyos ng amount. Bagamat sabi doon, 10%, it's up to you. Kung susundin mo, hindi. You're not pressured with true giving. Some of us give more than 10%. Pag na-experience mo na yung more than ka sa pagbibigay, more than din ang bumabalik sa'yo. Amen po ba? More than si Lord. And true giving is not for recognition. Hindi mo kailangan isulat dyan, ilagay dyan ang mga pangalan mo para i-recognize ka. I have someone, ayaw niya sasabihin na siya nagbigay. Ayaw niya maire-recognize siya kasi ang gusto niya, si Lord ang nagre-recognize sa kanya. Iba kasi pag si Lord ang nag-recognize ng pangalan mo. Pag si Lord ang nag-recognize ng pangalan mo, kasama yung pabor, kasama yung biyaya. Amen? Kaya, yung reward, todo-todo eh. Tama po ba? And it is done with joy. May kagalakan magbigay. Because many people, kaya nalulungkot ako kapag tinitira ang giving sa social media. As much as possible, scroll up ako kagad. Ayoko makarinig ng negative about giving. Kasi at totoo, ang giving, ang iyong susi para kapag palain. Kapag sinasabi ng mga nangangaral na yon ay paraan para ang church ay yumaman, scroll up kagad ako. Alam ko ang totoo kasi binabasa ko ang salita ng Diyos. Alam ko yun ang sikretong binigay ni Lord. Lalakaran ko, ipapamuhay ko. Hindi ako tatanggap ng ibang katuruan about giving kasi bukas na ako patungkol sa pagbibigay. At naranasan ko na that when I give willingly, overflowing ang blessings ni Lord. Amen? Amen. Scroll up. Pagka mali yung turo, don't tanggap. Baka magamit nyo pa yung pang-exhort dito. True giving. Okay? Now, many people give out of convenient. Ano yung out of convenient? Pag may sobra. Huwag nyo pong gawin yun. All the more ka magbigay kapag wala ka. Remember the Macedonian? They plead kay Paul, bigyan mo kami ng pagkakataon, magbigay. Grabe, no? Wala na nga sila, gusto pa nilang makiusap, bigyan sila ng pagkakataong magbigay. Sambang iba, pag super blessed, they will bless, they will give. Many people give when emotional, lalo na kapag tumayo dito, matindi mag-exhort. Matindi yung testimony ng breakthrough sa kanya nung sumunod siya. Marami, tingnan mo, susunod, yung offering basket puno. Pero kapag yung magtumayo dito, hindi masyadong powerful mag-exhort, ay, mahina ang offering. Hindi tayo nakabase doon. Amen? Amen po ba? Kahit ang sabihin lang dito ng taong tumayo, let's honor the Lord through our tithes and offering, lahat kayo magbibigay. Kasi iyon ay honor, paggalang, pagrespeto, pagmamahal, pagsamba sa Diyos. Amen po ba? And hindi ka nagbibigay para lang may makita. Mapupurihan ka ng mga tao. God honors us if we give Him lovingly. Mahal natin ang Diyos, kaya tayo nagbabalik loob. Amen? Nagbabalik pa sa salamat. Amen? Number 2 points, everything comes from God. Everything belongs to God. Ang lahat ay sa Diyos. Ano na po ang inyong mga ari-arian? Napansin nyo ba? Nakita nyo ba? Ano na yung inyong pong mga properties? At talagang masaya ka dahil na-accomplish mo ito. Dati wala ka nun. Sino yung dati walang bahay pero ngayon may bahay na? At talagang masaya ka dahil may bahay ka na. Hindi ka na nangungupahan. Say, praise the Lord. Ang hirap kaya mangupahan. Tama po ba?
Darating na yung time na uunahin mo pa sila. Kasi baka i-chismis ka, hindi ka nagbayad. Tama? Ang sasakit pa magsalita, lalo ngayon sa social media, no? So, unahin mo sila. So, everything belongs to God. Kung ano yung mga meron ka, dati bisikleta lang, ngayon e-bike na, ngayon motor na, ngayon 4 wheels na. Sino ang nakikitang gano'n sa Kanya? Nakita niyo ba yung blessings ni Lord? Everything belongs to God. But still, nakikita mo bang yan ay galing kay Lord? Basahin natin verse 12. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at karangalan, at kayo naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, kayo nagbigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Verse 14. Ngunit, sino ako? Uy, sino nga ba tayo? Sino ang Joseph family sa harapan ni Lord? Banggitin niyo, apelido niyo sa harapan ni Lord. Sino ako at ang bayang ito? Sino ang Joseph family sa harapan ng Diyos? Buong puso, kusang loob, buong puso kaming nagkakaloob, sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lang namin. Amen po ba? Ibinabalik lang natin ang lahat sa Diyos. Wala pala tayong pagmamay-ari. Amen po ba? David understood, naiintindihan ni David bakit sobra-sobra siyang magbigay at bakit ang kongregasyon ay sobra-sobra na rin magbigay. Naunawaan nila na ang kanilang salary, ang kanilang sweldo, ang kanilang business, ang kanilang talento, ang kanilang lakas, ang lahat ng opportunity, ang lahat na nasasarado yung transaction, ang pamilya mo, lahat yan, pinagkatiwala lang sa'yo ni Lord. Amen po ba? Isang shepherd boy, pinagpala ni Lord ng sangkaterbang kayamanan at kapangyarihan. Sinong hindi magbabalik pa sa salamat? Amen? Alam nyo, I am thankful kay Lord. Everything belongs to God. For 4 years, nagbabayad kami dyan sa kotse na yan. Kulang-kulang 9,000. Lahat ng February, ito. Last payment ko na, hallelujah, palakpakan natin si Lord. Nagtitipid kami just for that kotse, plus yung pang, insurance, 12,000 plus, yung insurance na yan, taon-taon. Alam nyo ba, nung sinabi ko, last ko na, kukunin ko na yung mga ORCR at mga documents, sabi sa akin, may kulang pa daw ako. Sabi sa akin yung February 4, sabi ko, bayad na ako, tapos na. Alam niyo kung magkano kulang ko? Hindi ako pinatawad. Sa laki ng kinita nila sa akin, alam niyo kulang ko? 3 piso. Totoo yun. Gusto ko kasi ipakita dyan yung Gcash ko eh. Sabi ko, anong date, anong month ako kulang ng 3 piso? Sabi ko, para matapos na to, babayaran ko. Nagbayad ako ng 5 piso. Mas malaki ang convenience fee, 20 pesos. 25 pesos. Bayad ko na yung kotse na yan. Praise the Lord. Hindi yung pabor, binayaran ko yun. Yung kumita sa amin na napakalaki, hindi kami pinatawad sa 3 piso. Siningil ako ng 3 piso. Grabe! Buti na lang si Lord. Masigit pa sa 3 piso ang pagpapala sa amin. Amen? Monthly nakakabayad, hindi na nakaligtaan yung pagbabayad. Tapos na. Yehey! Hallelujah! Pwede nang si Abby. Ano daw? Mag-drive hindi? Ha? Mag-aral. Mag-aral mabuti. Hinihintay ni Teya mag-dorm. Kasi sabi niya magdo-dorm daw siya. Deserve niya daw mag-dorm. Dahil mataas daw ang grade niya. Amen? All came from God. Ang lahat ay nire-return lang natin kay Lord. Sino sa inyo mga anak? May mga anak na nagbigay sa inyo ng regalo. Noong Christmas, sino nakatanggap na regalo? Mga anak. Pero wala silang trabaho. Yung pera nyo yung ginamit na pambili ng regalo. Sino? Ako, nakatanggap ako ng regalo. Birthday ko, Christmas, ganon. Pero pera ko yung ginagamit. Pero masaya kayo, di ba? Bakit? It's the thought that counts. Di ba? Kahit pera mo yung ginamit.
Sabi, Mami, pwede ba ako mag-withdraw? Kasi yung pera niyang nakuha dun sa scholarship, pinalagay ko sa bangko. Sabi ko, para yan sa field trip mo, para yan sa gamit mo. Bakit ka mag-withdraw? Ibibili ko ng regalo si Mamay at si Lola. O, diba? Pera, it's the thought that counts. Tama? Ganon din si Lord. Kanya yung lahat ng nasa atin, pero pag nagre-regalo tayo sa Kanya, nagbabalik tayo sa Kanya, masaya siya. Kahit 10%. Di ba 100% yung binigay niya sa atin, pero binibigay natin 10%. 10% ng talent, 10% ng strength, 10% ng tithes. Masaya si Lord kasi naalala mo siya na siya ang giver, na siya Kanya lahat ng galing. Hindi mo maibiglik lahat yung 100%. The thought that counts, kahit Kanya lahat yan. Sa isang taong nakakakita ng kabutihan ng Diyos, wala yang pride. Kasi ang ma-pride na tao, lagi sinasabi, deserve ko to. Kaya ako to nakuha dahil masipag ako, magaling ako, I work hard for this. Pero ang taong may pananampalataya, may pagmamahal, may pagtitiwala sa Diyos, ang lagi niyang sinasabi, na-accomplish ko to sa tulong ni Lord. Amen? Natanggap ko to sa tulong ni Lord, sa biyaya ni Lord, dahil sa biyaya ni Lord. Number 3, life is temporary. Ang buhay ay panandalian lamang. Invest in eternity. Sabi ni Kuya Andrew, 70 years lang ang buhay ni David. Pero basahin natin doon sa dulo. Gusto ko basahin nyo sa verse 28. Talon tayo sa 28. Sa 27, 40 taon siyang naghari, 7 taon sa Hebron at 33 taon naman sa Jerusalem. Verse 28, nabuhay siya ng matagal. Oh, Kuya Andrew, 70 years. Totoo naman, 70 years. Nabuhay siya ng matagal at namatay na mayaman at marangal. Hello? Tingnan mo katabi mo, mayaman yan. Kapatid, huwag kang mamamatay na mahirap. Dahil mayaman ang iyong Diyos. Amen? Sabi, namatay siyang matagal. Nabuhay siya ng matagal. Namatay na mayaman at marangal. Bakit ka marangal? Anak ka kasi ng Diyos. So life is temporary. Kahit gaano kahaba na yung oras mo ngayon. Kahapon may nagpa-pray sa akin. Pastora, pa-pray kasi po, nagpa-check up po ako. At taas-taas po ng dugo ko. Nagpapa-pray silang mag-asawa. She's 79 years old. So, okay, let's pray for mataas daw, baka ma-confine siya. But life is temporary. Therefore, habang buhay ka, invest it for eternity. Amen po ba? Invest it for eternity. Sabi diyan sa verse 15, tulad ng aming mga ninuno, kami ngay mga dayuhan at naglalakbay labang, ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino na pansamantala lamang. Sabihin nyo nga, anino. Napansin nyo ba? Kung kailan kayo may anino? Kung kailan kayo may shadow? Kung kailan kayo walang shadow? Napapansin nyo ba yun? So, pwedeng ganun ang buhay. So, kung ayaw nyo mawalan ng kabuluhan ng buhay, invest natin sa eternity. Money that is used for yourself, temporary lang yan. Gusto ni Lord ma-enjoy mo ang buhay. Si Lord hindi KJ, enjoy life, but make sure kasama siya. Sabi ni Kuya Andrew sa priority, isama mo ang Diyos. Tama? Sama mo ang Diyos sa pamilya mo, sa trabaho mo. Isama mo ang Diyos sa kung ano mang meron ka. Money used for God is eternal. Naintindihan ni David na ang possession mo dito sa lupa, temporary lang yan. Ano bang pagmamay-ari mo dito? Temporary lang yan lahat. Amen? Pwedeng next year, susunod na taon, iba na yung may-ari niyan. Ipapasa mo at ipapasa yan. Hindi mo yan madadala sa langit. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo yan madadala sa langit. May isang bagay na pwede kang madala sa langit. Yung mga rewards. Amen? Yung gantimpala mo. So make sure, nag-iipon ka ng gantimpala. Yun ang madadala mo sa langit. Pwede po pangang iuna na yung gantimpala. Ito lang week na to, no? May nadagdag na namang worshiper sa taas. Gusto ko nga sana kumanta, kaya lang baka luma na eh. Hindi nyo alam. Diba? Ron Quinoli died.
Ron Canoli, a great worshiper ni Lord. O mga kanta, paborito niyo kanta? Kung kayo mga 80s, 70s, 90s na Kristiyano, mga kanta ni Ron Canoli yung kinakanta nyo. Kasama ni Don Moe. Tama? Namatay siya. Itong week na to. So may nadagdag na worshiper. Alam nyo, pag pumunta sa taas, hindi yung mga pastor. Hindi yung pastor. Hindi, wala na pangangaralan doon. Wala na kami mag-share ng gospel doon. Lahat tayo worshiper. Amen? Kaya ngayon mag-worship na. Matuto mag-worship. Amen? Nadagdagan ng worshiper doon. Ganda siguro kasama ng mga anghel na kumakanta. Amen? So, God measures our lives not by duration. Ay, bata pa siya, kawawa naman, maagang namatay. Tandaan nyo, ang pag-measure ni Lord sa buhay, hindi sa tagal na tinlagi mo dito, but by your devotion. Matagal ka nga dito sa lupa, hindi ka naman naglingkod kay Lord. Hindi mo naman siya sinamba, hindi mo naman siya pinasalamatan. Hello? Ang buhay mo ay susukatin ni Lord by your devotion. When you say devotion, your love. Gaano mo kamahal si Lord? Gaano katagal ang ini-spend mo sa Kanya sa pananalangin? Amen? God wants our heart. Nais ng Diyos yung ating pong puso. The greatest gift that we can give is yung willing heart. Verse 18 to 19, ang sabi ni David, ito ang kanyang request kay Lord. 18, Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob ng aming mga ninuno, panatilihin ninyo sa isipan ng CSF ang mga layuning ito at akayin nyo silang palapit sa inyo. Verse 19, tulungan nyo ang anak kong si Solomon, o tulungan nyo po ang CSF na maging tapat sa pagsunod sa inyong mga utos at tuntunin upang may tayo ang templong aking pinaghandaan. So sabi ni David, bagamat naghanda siya, ang nais niya, okay? Huwag makalimutan. Sabi niya dito, ipanatilihin niyo sa isipan ng inyong bayan ang mga layuning ito. Yung purpose. Purpose, bakit ka pinagpala? Purpose, bakit pinadaloy sa iyo ni Lord ang mga blessings na ito? Huwag mong makalimutan. Lalo tayong mapalapit kay Lord. All the more kang pinagpapala ni Lord, all the more kang lumalapit kay Lord. Amen? Hindi papalayo. Marami mga pinagpala, papalayo. Bakit? Naagaw ng business, naagaw ng trabaho, naagaw ng transactions. Kapatid, pinagpala ka ni Lord, inangat ka ni Lord, para hindi ka na maagaw ng sanlibutan. Lalo ka pang mapalapit kay Lord. Sabi mo, nais ko mapalapit sa iyo, Lord. Amen? Si David, yung heart niya, gusto niya talagang patayo yung templo eh. Mayaman na siya. May bahay na siya. Na-enjoy niya na. Pero yung templo ng Diyos, wala eh. Alam niyo, natutuwa si Lord kay David, a man after God's own heart. Kasi nga, yun ang heart niya eh. Laging una si Lord. Laging una si Lord. Tandaan natin, primarily, hindi gusto ni Lord yung pera mo. Hindi niya rin hinihingi sa'yo yung talento mo. Hindi niya rin hinihingi sa'yo yung abilidad mo. Kasi nga lahat yan galing sa Kanya. Ang hinahanap niya yung puso mo. Amen? Puso natin. Lapit kay Lord. Laging mapalapit kay Lord. All the more kang bine-bless. All the more kang pinopromote. All the more kang ine-elevate ni Lord. Dalangin mo, Lord, huwag akong maagaw ng lahat ng ito. Amen? Huwag akong maagaw ng lahat ng ito. Ang panalangin ko, lalong mapalapit sa iyo. Amen po ba? At anong bunga nito? Ang bunga niyan, worship. Pagsamba. Worship is a lifestyle. Spend more time with the Lord. I am encouraging everyone, spend more time. Mas marami kang oras, maging matalino po tayo. Kung mas marami kang oras sa pag-scroll, dagdagan mo naman yung oras mo sa pag-worship kay Lord. Kung 1 hour ka nag-Facebook, 15 minutes ka nagpe-pray, pakidagdagan naman yung oras ng prayer. Kung 8 hours ka
kang nagtatrabaho, 5 minutes kang nagdi-devotion, pakidagdagan naman yung devotion mo. Kasi ang lahat ng nasa iyo galing kay Lord. Amen? All from Him, all for Him. Gusto mong pagtiwalaan ka ni Lord na malalaking pabor, maglaan ka ng oras sa Kanya. Worship is the result. Verse 20 to 23, ang sabi ng verse 20 to 23, at sinabi ni David sa sambayanan, purihin niyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pinuri nga ng buong kapulungan si Yahweh ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Yumuko ang lahat, sumamba kay Yahweh, at nagbigay galang sa hari. Kinabukasan, dinala nila ang handog na susunugin. Grabe, 1,000 toro, 1,000 tupang lalaki, 1,000 kordero ng mga alak at mga alak na handog. At napakaraming handog para sa buong Israel. Masasaya silang nagsalo-salo sa harapan ni Yahweh nung araw na iyon. True giving gives us joy. Kapag totoo kayo nagbibigay kay Lord, masaya ang puso niyong nagbibigay. Pag malungkot ang inyong pagbibigay, huwag niyong ibigay. Hinahamon ko kayo, kung lumulungkot, sumisimangot ang puso niyo, huwag kayo magbigay. Hindi napaparangalan ang Diyos. Kaya kayo hinahamong magkaloob, magbalik loob, magbalik pasasalamat para bigyan ng parangal si Lord. Worship is the result. Giving gives us joy, unity with the Holy Spirit. Amen? And giving gives us God's blessing. Because generosity releases spiritual freedom. Amen? It releases spiritual freedom. Now, dito sa ating po mga pinag-aralan, meron po tayong natutunan. Number 1, ano po natutunan natin? We should give willingly. Ano man po binababa sa church, isipin niyo po, bakit ako pinagpala ni Lord? Kasi ako ang gagamitin ni Lord. Isa ako sa gagamitin para sa project na yon. Amen? Para sa pangailangan ng gawain na yon. Ang dami yung announce kanina. Ang dami po, di po ba? Lalo na po yung nalalapit nating anniversary. Si Mayor po ay ating pong bisita. Praying na siya po ay makadalo. Mahilig naman pong dumalo si Mayor. Wala po yung pinapahindian. At siya po ay pupunta sa ating pong anniversary. Hopefully, praying. Nagbigay na po tayo ng program sa kanya. At nakita niya na po yung pangalan niya na nakalagay sa program. Mga 600 po tayo mahigit. Ewan ko ang children, ilan? 200. Ay, mga 200 yan, kuya. Amen. Sabi ko yan. Hinahapon po si Kuya Andrew, tulungan natin sa 200. 200 po napapakainin at paglalaruin. Amen. So what we should do? Ano po natutunan natin ngayong umaga? To give willingly because everything belongs to God. Amen. Everything belongs to God. And life is temporary. Temporary lang ang buhay. Hindi natin alam. So anong gagawin mo? Invest. Invest it for eternity. Magdala na po tayo. Pwede na natin dalhin yung rewards natin sa langit. Pauna na natin ang rewards natin. And God always wants our heart. Ito po yung tanong natin. Pwede na tayong tumayo? Ang tanong natin ngayong umaga na gusto ko pong ating pong pagbulay-bulayat. Matapos kang pagpalain ni Lord, bahay, kotse, bank account, checkbook, ATM, ano pang blessings na meron ka? Business, nakita ko si Nanay Linda, business. Di po ba? Ano man mga pagpapala na binigay sa'yo ni Lord? Noon, hanggang ngayon, at may mga binubuksan pang opportunity. Sino yung mga nakatanggap ng promotion? Am I living as an honor? Ako ba ay namumuhay na kinukonsider ko to na pagmamay-ari ko? O kinukonsider ko ba na ako steward, katiwala lang? Lahat na meron ako, pinagkatiwala lang ni Lord. Eto mahirap. Am I holding it tightly? Sobra ba yung pagkapit mo? Na para bang kapag nawala to? Oh. Alam nyo, yung mga bagay na yan, binigay lang sa atin ni Lord, no? Kaya niyang tanggalin.
Sabi di ba sa Job, God give it, God can take it away. Blessed be the name of the Lord. Am I holding it tightly or offering it willingly? Everything that we have is from Him. And it's all for Him. If we want to give Him the glory, if we want to give Him the honor, tandaan mo, nagtiwala lang sa'yo si Lord. Kung merong isang nagtiwala sa'yo, si Lord yon. Napasalamatan mo ba siya? Nakita mo ba, Lord, grabe ka. Kung merong isang nagtiwala sa akin, ikaw yun. Kung bakit biniles ka ng trabaho, kung bakit naging mabait sa'yo yung amo mo, si Lord yon. Kilos gawa yun ni Lord. Kung bakit ka ngayon may bahay, kung bakit ka may sasakyan, kung bakit may blessings na dumadaloy sa'yo, si Lord yon. Dahil nagtiwala siya sa'yo. Katiwala ka kasi. Kanina when we worship, I cried. Sabi ko, Lord, sa panahon na nasa lihim akong sitwasyon, nagpe-pray ako, dumudulog ako sa mga pangailangan namin. Lord, you are faithful. Never mo ako hinayaan makapangutang or whatever. You are so good. Biniles mo ako para sa ganitong gawain, Lord. At hindi ako mapipigilang ibahagi ito kasi gusto ko lahat tayo mag-breakthrough. Do not hold tightly. Kasi sabi sa Biblia, ang kamay na tikom, walang blessings na matatanggap. Pero ang kamay na bukas, handang tumanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos. Amen po ba? Handa na ba tayo ngayon? God, I declare once again, as you have chosen your people, the CSF Church, mula sa unahan, mula sa leadership, hanggang sa dulo, wala kang kakaligtaan. Bubuhos ang biyaya mo. Bubuhos ang pagpurma, Panginoon. For we are positioned right now, 2026, for a greater purpose. At lahat kami, Panginoon, lalakaran ang dakilang purpose ng gawain ito, Panginoon. Bless each one of us, O God. Bless each one of us as we honor you and as we believe your word. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay inalay ko. Hindi yaman, kundi buhay mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay inaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala
ako, O Diyos. Kay sa lahat ng pinagtiwalaan ng Diyos, minsan pa, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. Diyos, kay buti mo. simpleng awitin, pero napaka-makapangyarihan yung mensahe. Sinasabi mo kay Lord, Lord, walang iba nagtiwala sa akin, ikaw. Kung bakit ako meron ngayong magandang trabaho, kung bakit ako may maayos na pamilya, kung bakit ako may business, kung bakit meron akong lahat ng ito, dahil may nagtiwala sa akin. Ikaw yon, Lord. Pero ito yung pangako ko, Lord. Kung paano si David nakita niya, isang shepherd, isang pastol, walang kakayahan na magkaroon ng mga kayamanan. Pero dahil meron kaming Diyos na makapangyarihan, Diyos na tapat, Diyos na mabuti, Diyos na hindi nangiiwan, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na kayang ipaguhin ang aming pagkatao, Diyos na kayang baguhin ang sitwasyon ng aming buhay. Ito lang ang kaya namin pangako, Lord. Magtatapat sa'yo, maglilingkod sa'yo ng kusang loob. Lord, padaluin mo minsan pa ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, ang iyong pabor. Hindi para sa amin lang sarili, Panginoon, kundi lalo namin malakaran ang purpose ng buhay na ito. Ikaw ay mabigyan ng kapurihan, mabigyan ng karangalan, mabigyan, Panginoon, ng pinakamataas na pagpapasalamat sapagkat ikaw ay Diyos na buhay at makapangyarihan. For the last time, come on, church! Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. Kay buti mo, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. Kay buti mo. This is our commitment. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Panginoon, magtatapat kami sa iyo at maglilingkod. Hindi dahil sa kami ay mabuti, hindi dahil sa kami ay magaling, ngunit dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw ay totoo. Ikaw ay hindi nagbabago sa iyong mga pangako. Mula noon hanggang ngayon, ang iyong mga anak ay protektado ng iyong biyaya at ng iyong pagpapala. These people are chosen for favor and position for purpose. Lord, breakthrough upon breakthrough, blessings upon blessings, favor upon favor for your people and for your church. Wala ka, Panginoon, kakaligtaan. Mula sa unahan hanggang sa likuran, wala ka, Panginoong pababayaan. Lahat ay makaka-receive, lahat ay makakatanggap ng iyong biyaya sapagkat ikaw ay higit sa kasapatan. Mula sa aming pangailangan kalakasan, kalusugan, kagalingan, mula sa pangailangan, Panginoon, sa pinansyal, mula sa pangailangan, Panginoon, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mga business, sa kanilang mga transactions, Lord.
Dalangin ko, Panginoon, selyuhan mo na ito, Panginoon, na ito, Diyos, ay favored na, Panginoon. Lahat ng transaction ng mga anak mo na hinahadlangan ng kaaway, Lord, ngayong oras na to, selyuhan mo, Panginoon, na ito'y closed deal na, Panginoon. Blessed na, super blessed, highly blessed, because of your supernatural favor, Panginoon. Lord, we thank you for the breakthrough. Lord, we thank you for your provision. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa kalusugan, sa biyaya. Sa aming Panginoong mga anak mo narito, hanggang sa aming mga henerasyon, sa aming mga loved ones, extend mo ang iyong blessings and yung protection, Panginoon. Sapagkat ikaw ay tapat sa iyong mga pangako, O Diyos. Pinupuri ka namin, niluluwalhati, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everybody! Palakpakan natin ang Panginoon.